Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Happy Tuesday sa inyo. At bago ang lahat, I wish everyone well at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Anyway, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, or magandang gabi saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Sunod-sunod ang naging dagok kay Pastor Apollo Quiboloy ngayong araw. Dahil ngayong araw, dalawang hindi magagandang balita ang lumabas. Una ay yung pagpipirma ni Senate President Zubiri para sa arrest warrant na inihain ng komite ni Senator Risa Hontiveros para sa mga reklamo laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Kanina nga ay inilabas na ang warrant of arrest na pirmado na ni Senate President Zubiri. Kung maalala kasi natin, hiniling ni Senator Risa Hontiveros na maglabas ng warrant of arrest ang Senado laban kay Pastor Apollo Quiboloy dahil sa paulit-ulit nitong hindi pagsipot sa mga pandinig ng mga reklamo laban sa kanya. Sinaklolohan din siya ni Senator Robin Hood Padilla na kung saan sinubukan niyang mangalap ng 8 pirma or 8 signatures para ma-overturn or mapawalang bisa yung arrest warrant na inihain ni Senator Hontiveros. Ang kaso nga, hindi niya nakuha yung 8 signatures. Kung kaya, tuloy pa rin yung warrant of arrest. Kaso, humingi rin ang kampo ni Pastor Apollo Quiboloy sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na instead of warrant of arrest, ay maglabas na lang muna ng show cause order. Itong show cause order na sinasabi ay ang pagkakataon at pagbibigay ng pagkakataon si Pastor Apollo Quiboloy na magpaliwanag at magbigay ng mga dahilan kung bakit hindi siya nakakadalo sa mga hearing sa Senado. Ang kaso ang nangyari, ang kanyang mga paliwanag ay hindi sinang-ayunan ng chairperson na si Senator Risa Hontiveros. Instead, iginiit pa rin ni Senator Hontiveros na maglabas ng warrant of arrest. Pero bago ito mangyari, kailangan kasi talaga na pirmado ito ng Senate President na si Zubiri. So kanina nga, lumabas na pinirmahan na ni Senator Zubiri yung warrant of arrest para kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Senator Zubiri, yung pagpipirma niya dito sa warrant of arrest ni Pastor Apollo Quiboloy ay tinatawag niyang ministerial. Ibig sabihin nito, obligasyon niya bilang Senate President na pirmahan ang warrant of arrest dahil ito ay isang katungkulan niya bilang Senate President. Kumbaga, hindi niya pwedeng baliwalain ang isinasagawang investigasyon ng komite ni Senator Hontiveros dahil proseso ito at ayon nga kay Zubiri ay parte ito ng paghahanap nila ng katotohanan. At hindi lang ito, may isang warrant of arrest pa rin ang nag-aantay kay Pastor Apollo Quiboloy. Malamang ito ay manggagaling naman sa Kongreso na kung saan dinidinig din yung tungkol sa prangkisa ng SMNI, yung TV station ni Pastor Apollo Quiboloy, na hindi rin niya sinisipot yung mga hearing. So malamang sa susunod na hearing, baka maglabas na rin ito ng warrant of arrest. Grabe yung dagok na hinaharap ngayon ni Pastor Apollo Quiboloy, magkakasunod-sunod. At ngayong araw din, ito pa yung mas matindi dahil nagsampa na ng mga kaso ang Department of Justice laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero bago natin pag-usapan yan, panoorin na muna natin kung ano yung masasabi ni Senator Zubiri tungkol dito sa warrant of arrest na inilabas ng Senado laban kay Pastor Apollo Quiboloy. We tried to do our best to, of course, to give due process to Pastor Quiboloy. Of course, we added a show cause order to comply with the Supreme Court ruling on the Farmally case. So I requested the chairperson to give out a show cause order, and of course Pastor Quiboloy's camp answered it was not satisfactory on the part of the committee, and therefore we had no other choice but to issue the warrant of arrest. We tried our best, even back channeling, to ask Pastor Quiboloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito. So we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Sir, was it that hard? Kasi you said yesterday that you're going to study first the exchanges Yes. between Quiboloy and Hontiveros. Yes, we did. We studied it carefully. We had a legal team study it together with myself. And yun ang kalalabasan nun talaga, we have to respect the committee's decision. Kasi dito sa Senado, nangingibabaw po yung committee system natin dito. So ayaw po natin mangyari na hindi natin mabibigyan ng priority ang committees dahil syempre it will affect also the other committees like Committee on Public Order and Security, the Blue Ribbon Committee, other committees that do
like public services that do also investigations. So, as far as we're concerned, we complied with the due process. Ginawa po namin lahat. Ayaw talaga pumunta dito ni Pastor Kibuloy. So, again, with due respect, my signature is ministerial on that part to release the arrest order. So kung ayaw talaga ni Pastor Kibuloy, do you think with the arrest order, talagang gagawa na ng marami? Well, the best is kung mag-comply lang po sila, pumunta siya dito, we'll ensure him that it will be fair, that his rights will be respected, that there will be no harm that will come to him. We can guarantee that he'll be safe in the Senate when he visits, and of course respect his decisions and his answers. Kasi if he of course invokes his right to self-incrimination, we have to respect that also kasi meron na po siyang criminal case na i-file sa kanya ng DOJ. Ang masasabi ko lang po, at kahapon sa caucus, pinag-usapan namin ito, kung pumunta siya dito, we will give him the respect due any citizen of the country, at we will respect also his rights as a invited person. So narinig natin yung paliwanag ni Senator Zubiri. Maaaring ang tingin ng iba ay parang nakuhugas kamay dito si Senator Zubiri. Pero may punto rin naman siya doon sa sinasabi niyang ministerial. Ibig sabihin, kumbaga parang ang ibig niya sabihin dito, kahit hindi man siya siguro talagang kumbinsido na dapat na maglabas ng arrest warrant ang Senado, pero dahil siya yung Senate President, parte ng kanyang duty bilang Presidente ng Senado na sundin ang pinag-uutos o ang gustong mangyari ng bawat komite na meron ang Senado. Lumabas din sa balita na natanggap na ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy itong warrant of arrest, pero wala pa silang statement na inilabas. Ang isang matinding dagok pa ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy ay yung pagsasampa ng kaso ng Department of Justice laban sa kanya. 2 kaso ito. Ang una ay isinampa sa Davao City. Ang kasong isinampa kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City ay yung kasong child abuse. Actually, noong 2020, dinismiss na itong kasong ito. Pero in-overturn ito ng DOJ at pinabuksan muli yung kaso. Dahil actually, nung dinismiss yung kaso, nagsampa ng petition for review yung allegedly na biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon nga ay pinabubuksan ito ng Department of Justice. Itong kanyang kaso sa Davao City ay bailable. Ang hinihingi na bail dito ay 180,000 pesos for sexual assault and additional 80,000 pesos for maltreatment. Pero ayon nga sa DOJ, hindi ito didinggin sa Davao City. Ililipat nila ito ng Manila dahil ayon nga sa DOJ para maiwasan yung sinasabing impluensya sa korte. Kasi nga alam din natin na medyo malakas nga talaga itong influence ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. So siguro ito yung iniisip ng DOJ para magkaroon ng patas na pagdinig sa kasong ito ay dadalhin ito sa Manila at doon didinggin itong kaso. Lalong-lalo na, na-dismiss na kasi ito dati sa Davao City. So ngayon, kumbaga parang panibago ang pagdinig na gagawin sa Manila. But the same case ang ipa-file laban kay Pastor Apollo Kibuloy. At yung pangalawang case naman niya ay tungkol sa qualified human trafficking na isasampa naman sa Pasig City. Aside kay Pastor Apollo Kibuloy, 5 pang miyembro ng kanyang simbahan ang sangkot dito. So kumbaga 6 sila nakasama sa mga kasong ito. Itong sa Pasig City na qualified human trafficking, ito yung medyo mabigat dahil ito ay non-bailable. So kapag naglabas na ng warrant of arrest ang DOJ para kay Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong ito, kapag na-aresto nila si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya pwedeng magpiyansa habang dinidinig ang kaso niya for qualified human trafficking. So 3 mga mabibigat na dagok ang kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy. So far, wala pa tayong narinig sa kanya na official statement kung anong mako-comment niya o anong masasabi ng kampo niya dito sa mga turn of events na ito na talagang hindi basta-basta kung hindi mabibigat na mga kaso. Malamang kapag ganitong nagkaroon na siya ng kaso sa Department of Justice, maglalabas na rin ito siguro ng lookout bulletin para kay Pastor Apollo Kibuloy or di kaya ay whole departure order. Ngayon, yung kaso naman niya sa Amerika na kung saan wanted siya doon ng FBI, inaantay pa rin naman ng gobyerno ng Pilipinas yung extradition request galing sa Korte ng Amerika. Wala pa kasi silang natatanggap din na nagre-request ang Korte ng Amerika para i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya sa Amerika. Ngayon, kung mauunang dinggin
itong mga kaso niya dito sa Pilipinas kaysa sa kung sakasakali mang maglalabas or hihingi ng extradition request ang Korte ng Amerika. Depende na ito ngayon sa DOJ kung papayagan ba nila na i-extradite si Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika at dinggin na muna yung mga kasong isinampa sa kanya sa Amerika or tapusin na muna yung mga kasong kinakaharap niya sa sarili niyang bansa sa Pilipinas. So, abang-abangan na lang natin kung anong magiging development dito sa iba't ibang mga kasong kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Quiboloy at kung ano ang magiging galawan ng kanyang mga taga-suporta. And as always, ang hinihingi lang naman natin that truth will prevail. Wala tayong ibang hinihiling kung hindi yung katotohanan. Ibig sabihin, kung nagkasala ay dapat parusahan, pero kung inosente naman ay dapat palayain. And this is all for now mga kaibigan. Enjoy your Tuesday. Ingat po kayo lagi and God bless.